Balitang-balita po mga kababayan at mga kapatid. Kay Edwil Zabala, meron ng pasabog dito sa Quirino Grandstand na dinaluhan. At mga kapatid, napakarami. Milyon-milyon na po ito. So pakinggan po natin ang mga pasabog ni Ka Edwil Zabala. Ano ba ang masasabi ng tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo? Ito na po ang ipinaglalaban ng kapatiran. Ano kaya mga kababayan? Kasi sabi ng iba, ang rally na ito ng Iglesia ni Cristo ay destabilization plot daw para daw pabagsakin ang gobyerno. Ito po ang mga sari-saring mga opinyon ng mga kumakalaban at naiinggit sa pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. So ngayon po malalaman natin ano ba ang ipinaglalaban ng Iglesia ni Cristo. Para ba ito pabagsakin ang gobyerno ni BBM na kaliwat ka ng mga issue na nangyayari sa lipunan kaya nagkakagulo ang sambayanan. So ngayon po, ang bahagi po ng Iglesia ni Cristo, pakinggan po natin mga kababayan at mga kapatid. Inihayag lang natin ang ating damdaming pagod na sa ginagawang pagnanakaw sa atin. Tawagin Narito po, na natin. tawagin na natin ang kapatid na Edwil Zabala. Palakpakan po natin. Mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Ang isa po sa mga panawagan natin sa rally na ito ay ang ukol sa transparency o paglalantad ng katotohanan. Sapagkat karapatan ng bawat isa na malaman kung ano ang totoo. Huwag po nating kalilimutan, buwis ng mga mamamayan ang ninakaw ng mga korap. Kaya dapat lang nagawing bukas sa taong bayan ang mga investigasyon. Kaya ang ating pagtitipong ito ay isang mapayapang panawagan na marinig, madama ng mga nasa kapangyarihan ang tinig ng sambayanan. Ipakita ang totoo. Ilantad ang katiwalian. Tuntunin at pangalanan ang mga sangkot. Lalo na ang utak ng katiwalian. Hindi dapat itago sa taong bayan ang mga katiwalian at mga magnanakaw, kundi dapat ilantad upang mapanagot at huwag nang pamarisan. Kaya sa isasagawang investigasyon tungkol sa napakalaking nakawan sa kaban ng bayan, ang ating panawagan simple, ang ating panawagan madali pong maunawaan. Maging tapat, maging lantad, huwag ikubli ang mga guilty sa kumot ng kasinungalingan at pagtatakipan. Para sa pamilya. So yan po mga Lahat ibibigay kababayan. ko. Talagang malupit ang bahaging yun. Maraming tatamaan dito. So mga kababayan, standby po kayo dyan. Talagang malupit itong mga statement po ni Ka Edwil Zabala. Maraming pong tatamaan dito ng mga kawatan. Kasi naman yung iba yung gusto nila itago yung katwiran mga kababayan Tinatago yung totoong pangyayari. Kaya ngayon, yan, nagrally po ang mga kapatid. Yung iba naman, gustong gamitin po yung rally ng Iglesia ni Cristo para gumawa ng kaguluhan. Hindi po pwede yun.
'Di ba, mga kababayan? Gusto nilang gamitin yung iba nagngangangaw na sa social media. Sinasabihan ng Iglesia ni Cristo, puro salita daw. Sumama na daw sa nasugurin ng Malacanang, walang ganon. 'Di ba, ipapahamak ba ng pamamahalang mga kapatid? Isusugod sa Malacanang, walang ganon. Gagamitin kasi yung kapatiran ng Iglesia ni Cristo, yung mga madidilim ang isip na gustong sugurin ng Malacanang. Walang ganun po. Ang rally na ito para ipanawagan po ang transparency for better democracy. So ituloy pa natin. Pero nakakabahala mga kababayan. May ilan sa mga nasa gobyerno, media, mga abogado at maging ilang political analysts na matatalino sana, may kakayahan magpaliwanag ng tama at totoo, ngunit tila nais baluktutin ang batas upang pagtakpan ng mga sangkot sa korupsyon. Hindi po ba ito ang tuwirang kabaligtaran ng transparency na hinihingi ng taong bayan? Lalo pong nakakabahala na kung sino pa yung tumitistigo para matunton yung mastermind ng korupsyon, sila pa ang iniimbestigahan, sila pa naiskasuhan. Mga kababayan, saan po kayo nakakita na yung tumutulong sa investigasyon para mapalitaw ang punot dulo ng katakot-takot na nakawan sa gobyerno ang siya pang sinisiraan? Hindi po ba masyado namang halata na concerted effort ang mga ito para talukbungan ng katotohanan at iligtas ang mga pinakanakinabang sa nakawan? Meron tayong pwedeng sabihin sa kanila, halata kayo. Ano nga sila? Ano nga? Hanggang sa dulo, iparinig natin sa kanila. Ano yon? Kapag ang mga dapat sanang tagapagtanggol ng katotohanan ay siya pang nagkukubli nito, saan pupulutin ang ating bayan? Mga kababayan, payag po ba kayo na itago sa atin ang investigasyon at pakawalan ng mga tunay na mastermind ng korupsyon? Payag ba kayo? Kaya malinaw po ang ating panawagan. Malinaw po ang ating panawagan. Ang investigasyon ay dapat maging transparent at makatarungan upang mapanagot ang mga nagkasala. Sapagkat kung meron pong pagtatakip, kung meron pong manipulasyon, kung ang batas po ay babaluktutin upang maprotektahan ang mga makapangyarihan, hindi kailanman maghahari ang katarungan at mananatili po na biktima ang sambayanan. Papayag ba kayo? Isipin po ninyo, isipin po nating lahat, papaano natin paniniwalaan ang mga konklusyon at resulta ng investigasyon kung sila-sila lang ang nagtatanungan? Interesado po ang marami. Sino-sino yung pinatawag? Sino-sino yung itinuro nilang sangkot
o may pakana sa nakawan sa pondo ng bayan? Ano-ano yung mga ebidensyang ipinakita? Papaano po ito ipinroseso? Ano yung mga hakbang na ginawa ng komisyon? Karapatan po ng mga mamamayan ang malaman ang mga iyan sapagkat buwis nila mula sa kanilang dugo at pawis ang walang konsyensiyang ninakaw ng mga kawatan. Napanood po natin kanina yung video nung mga ilang... Napansin po ninyo yung sinabi nung isa sa mga biktima? Panawagan niya doon sa mga kawatan. Ang sabi niya, makonsyensya kayo. Nag-iisa lang siya, kaya siguro hindi siya naririnig. Baka dapat tulungan natin. Baka dapat iparinig natin yung makakarating sa dapat na daknan. Sabay-sabay po, sabihin natin, makonsyensya kayo! So yan mga kababayan, ang lupit ng mga banat ni Ka Edwin Zabala. Ano masasabi nyo dito? Diba? Kaya tuloy-tuloy po tayo mga kababayan at mga kapatid. Anong masasabi nyo? I-like at i-share nyo ang video ito. Mga kababayan, magbibigay... Ang dami po niyan mga kababayan. Nasa 3 million na yan. 2 million, 3 million, hanggang 5 million na. Sinasabi nila 500,000 lang daw. Diyos ko po. Tuloy po natin. Mahiya-hiya naman kayo. Puro fake news yung mga pinapalabas nyo. 45,000, 27,000. Diyos ko Lord. Umabot na ng milyon-milyon yan. Lalo na ngayon, baka 10 million na. Po tayo ng halimbawa. Sa dinami-dami ng kongresista na napangalanan na di umano'y sangkot, ilan na po ang pinatawag man lang ng komisyon? Ilan na ba sa kanila ang inirekomendang kasuhan? Bakit tila kakaunti lang sa kanila ang nasa listahan ng pinakakasuhan? Paano po yung mga hindi man lang ipinatawag? Ibig po bang sabihin, ligtas na po sila nang hindi man lang iniimbestigahan? Ang tanong po ng marami, ano po ang basihan bakit sila ay tila inililigtas na sa mga kaso? Karapatan po nating malaman ang mga sagot sa mga iyan. Kaya gusto po natin na buksan sa publiko ang investigasyon. Transparency! 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 Mga kababayan, maging ang pagpapalutang ng mga isyu na lihis sa pagtunton sa ugat ng katiwalian, isang uri po iyan ng pagtatakip na salungat sa transparency na hangad ng marami. Halimbawa po, para malihis lang ang usapan, ewan namin kung napapansin ninyo, pilit inaangguluhang ang mapayapang pagkilos na ito ay bahagi raw ng planadong destabilisasyon sa gobyerno.
sapul at hanggang ngayon po, hayagan tayong nakikipag-ugnayan sa lokal at nasyonal na pamahalaan tungo sa maayos na koordinasyon para sa peace and order. Mahigpit din na ibinilin sa mga kapatid na panatilihin ang kaayusan. Alam niyo po yan. Maging sa leksyon sa pagsamba na itinuro sa buong iglesia, ibinilin pa nga sa atin, ipanalangin, ipagpanata, maging mapayapa ang pagkilos nating ito. Hindi po ba totoo yan, mga kapatid? Kaya malinaw po, napakalinaw po, ang walang batayang pagpaparatang at pagdadawit sa iglesia sa kung ano-ano ay isang coordinated diversionary tactic. Inuulit po natin. Alam nyo, tama yan. Coordinated, yung tinatawag na yung diversionary tactics yung ginagawa nila, mga kababayan. Yung mga bangag, pinklawan, dilawan, na dating sinisigaw anti-corruption, pero ngayon nabusalan ng mga bibig. Mga kababayan, ngayon po, talagang malaman ang mga sinasabi ni Ka Edwil Zabala. Tinamaan ang mga pinklawan, dilawan at bangag na pinaparatangan po ng Iglesia ni Cristo ay gagawa daw ng kaguluhan dito sa rally. Siguro naman umabot na sa mga pandinig nyo ito. Diba? Tuloy po natin. Kasi sinisiraan po nilang Iglesia ni Cristo mga kababayan Yung ilang grupo naman, gagamitin ng Iglesia ni Cristo para manggulo. Walang ganon. Hindi po ipapahamak na pamamahala ang mga kapatid. Para lumusob sa Malacanang, walang ganon. Ipapanawagan lang po ng kapatiran ng transparency and accountability para sa maayos sa pamamahala ng gobyernong ito na mawala ang mga korupsyon, maikulong ang mga dapat makulong. Ito ay isang coordinated diversionary tactic. Isang pagtatangkang iwasan na sagutin ang tunay na issue batay sa mga naglilitawang ebidensya. Kaya ang paalala po natin sa mga nasa likod ng paninira, kung merong dapat harapin, iyon ay ang katotohanan, hindi ang paglikha ng mga istoryang halatang halata, pantakip sa tunay na issue. Kita nyo po mga kababayan, di ba? Si Boyeng Rimulya, Tito Lacson, Tito Soto, yung Blue Ribbon, ginawang bulagaan. Anong tawag nyo dun? Pagtatakip talaga ito. Kaya tama ang sinasabi ni Ka Edwil Zabala dito. Mga kapatid, isipin po natin sandali at sana naririnig tayo nung dapat makarinig nito. Tayo na nga ang ninakawan, tayo pa ang inaakusahang nagde-destabilize. Tatanungin po namin kayo, tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Tayo ba ang nagnakaw? Hindi nga tayo ang nagnakaw. Tayo ay ano? Sa Caltex Delo, sigurado ako. Ayan mga kababayan, tayo po ang ninakawan. Kita nyo, pinaparatangan pa ang mga kapatid, ang kapatiran, nagagawa ng kaguluhan para daw pabagsakin si BBM. Walang ganon. Diba? Hindi gagawa ng pamamahala ng ikakapahamak ng mga kapatid. Yan ang paninira ng mga bangag na vlogger Diba, mga kababayan? Ang ninakawan!
tayo pa, nung magreklamo tayo, tayo pang inaakusahan. Payag kayo? Baka payag kayo? Ang transparency, hindi lamang prinsipyo ng mabuting pamamahala. Ito po ay utos ng katwiran. Kapag bukas ang proseso, kapag lantad ang katotohanan, nagkakaroon ng tiwala ang mga mamamayan. Ngunit, kapag may pagtatago at panlilinlang, lumalaganap ang kawalan ng tiwala, lumalaganap ang galit, lumalaganap ang pagkakawatak-watak. Kaya, kung nais nating makamit ang kapayapaan, dito po sa ating bansa, kailangang manaig at mailantad muna ang katotohanan. Katotohanan ang dapat ilantad. Iparinig natin sa kanila ano po dapat gawin sa katotohanan. Iparinig! Mahina raw! Gaano ba kahalaga ang transparency sa kinabukasan ng ating bayan? Kapag ang mga kabataan ay lumaki na nakikita na ang katotohanan ay pwedeng itago, ang kasalanan pwedeng pagtakpan, mawawala ang tiwala nila sa sistemang dapat sana'y nagtatanggol sa kanila. Ngunit, kung makikita nila na ang katotohanan ay pinangangalagaan at ang tama pinaninindiganan, tutubo po sa kanilang puso ang pagtitiwala at pagmamahal sa bayan. Mahal ba natin ang ating mga kabataan? Mahal ba natin ang ating bayan? Ilantad ang katotohanan. Kaya't ang panawagan natin para sa transparency, hindi lamang po para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Gaano naman kasama kung payagan natin na matakpan ang katotohanan? Sa tuwing nananahimik po tayo sa pagtatakip sa katotohanan, nagiging kasabwat tayo sa kasamaan. Kapag payag tayo na mamayani ang pagtatakipan at ang kasinungalingan, ano po katumbas niyan? Pinapayagan natin na patuloy na abusuhin ng mga kawatan ang ating bayan. Sino po tinatawagan natin ng pansin? Mga kawatan! Ngayon. So yan mga kababayan, ang lupit ng mga sinabi ni Ka Edwil Zabala dito. Tagos sa mga protektor ng mga magnanakaw. Sana mapakinggan ito ng Malacanang. Diba mga kababayan? So isang like po, isang share po mga kapatid at mga kababayan. Salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po.